Welcome sa isa na namang episode ng Panlasang Pinoy. Magluluto tayo ng adobong kambing at ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Goat meat, soy sauce, vinegar, salt, dried bay leaves o dahon ng laurel, ginger o luya, onions, garlic, dried chili, at crushed whole peppercorn. Gagamit din tayo dito ng water at cooking oil. Umpisa na natin ang pagluto ng adobong kambing. First step, kailangan nating mag-init ng water dito sa cooking pot. Then, ilalagay na natin dito yung luya, yung onion, at yung salt. After nating magawa ito, hihintayin lang natin kumulo yung tubig. Once na kumulo na yung water, ilalagay na natin yung goat meat. Kailangan nating pakuluan tong goat meat dito sa luya at iba pang spices para mawala yung unpleasant smell nito o yung tinatawag nating anggo. Isang method to sa pagtanggal ng unpleasant smell ng kambing. Yung isang method din na pwede nating gawin is ibabad yung kambing sa suka. Ito yung ginawa natin dun sa kaldereta. So kung gusto ninyong malaman kung paano gawin yon, pwede ninyong panoorin yung past video natin about kalderetang kambing. At this point, papabayaan muna natin kumulo uli yung tubig. And then, isisimmer lang natin to hanggang sa lumambot na yung meat ng kambing. Once na malambot na yung goat meat, i-drain lang natin yung water at ihiwalay natin yung meat. After that, we'll move on to the next step. Next step, maglalagay lang tayo ng cooking oil sa isang frying pan. Then, papainitin na natin ito. Once na mainit na yung cooking oil, ilalagay na natin yung garlic. Papabayaan lang natin itong maluto hanggang maging golden brown. Next step, ihahalo na din natin dito yung goat meat na nalaga na natin kanina at napalambot. Then, ipapan fry lang natin to for a few minutes. Next step, ilalagay na natin yung soy sauce. Then, ihahalo na natin yung dried bay leaves and yung crushed peppercorn. Then, magdadagdag lang tayo ng konting water. Papabayaan lang natin kumulo ito and isisimmer muna natin for a few minutes. Next, ilalagay na natin yung vinegar. Aantayin uli natin mag-reboil yung liquid. Then, isisimmer muna natin to. Next step, ilalagay na natin yung dried chilies. Optional ingredient lang to para meron tayong spice dito sa ating adobong kambing. So kung ayaw ninyo ng medyo maanghang, okay lang na hindi kayo gumamit nun. So stir lang natin to just to make sure na nahalo mabuti yung mga ingredients. Then, hihintayin na lang natin na mag-evaporate yung konting liquid. Once na nag-evaporate na yung sauce, pwede na natin i-turn off yung heat and ita-transfer na natin to sa serving dish at isuserve na natin. Para sa exact measurements ng mga ingredients at iba pang mga recipes na track na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. After nating malipat sa isang serving plate, ito na ang ating adobong kambing.